Yung asawa ng House Speaker ni Martin Romualdez makakaupo o umupo na naman uli. Sabi nga sa iyo, Manny Pacquiao, si George Garcia lang kailangan mo. Baka maproklama na po si Congresswoman Yeda. Hindi na po dapat siya paupuin. And out of delicadeza, kahit pa nag-resign, yung mga 1, 2, 3, 4 na nominee mo, kung pang number 5, number 6, number 7 ka man, tumanggi ka na. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Asawa ng House Speaker ni Martin Romualdez makakaupo o umupo na naman uli. Sabi nga sa iyo, Manny Pacquiao, si George Garcia lang kailangan mo. Baka maproklama kang nanalo sa laban mo kahapon. Imagine ninyo, itong kinatawan ng tingog, nakatatlong termino na, pinaupo pa rin. At ang ginagamit na batas ay yung RA 7941. I am not very familiar with that law. But a Republic Act o yung RA 7941 cannot operate, cannot have an effect higher than the Constitution. Ano pong ibig kong sabihin? Disqualified na po si Congresswoman Yeda. Hindi na po dapat siya paupuin. And out of delicadeza, kahit pa nag-resign, yung mga 1, 2, 3, 4 na nominee mo, kung pang number 5, number 6, number 7 ka man, tumanggi ka na. Sapagkat malinaw na nakasaad sa ating saligang batas, paki-check po ninyo, Article 6, Section 7 ng ating saligang batas, malinaw po yan. Yung term of office ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. Yung second paragraph, pakisilip po ninyo, ang linaw po yan, in no uncertain terms. Nagsimula po yan ng no member of the House of Representatives. Hindi po yan conditional, ang simula niya agad, yung second paragraph, no member. Wala pong kahit sinong miyembro ng mababang kapulungan shall serve for more than 3 consecutive terms. Malinaw po ang ating saligang batas dyan. Hindi po pwedeng sabihin na gagamitan ng RA 7941. Ito po yung sinasabi ko sa inyo that we have to help each other upang ipagtanggol, isabuhay, protektahan ang ating saligang batas. Nabababoy na binaboy ang 2025 national budget, binababoy po ngayon ang proseso. Yung taong natalo dyan sa isang distrito sa Maynila, dinisqualify, yung nanalo, pinaupo yung talo. Kahit po law student, alam po yan na may ruling na po ang Korte Suprema dyan na yung pong talo ay hindi mo maaaring handugan ng bulaklak ng tagumpay. Ano sa English pa, the wreath of victory cannot be given or awarded or extended to the repudiated loser. Pero anong ginawa? Pinaupo yung talo. Ito naman, nagamitan po tayo ng batas, yung RA 7941. Kahit ano pong batas yan, hindi pwedeng mas matibay yan sa saligang batas. Ang primacy po ng Constitution ang dapat sinusunod. The Constitution, Article 6, Section 7, Paragraph 2, very explicit, express it in no uncertain terms. Ang simula po ng second paragraph, no member of the House of Representatives, no member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Hanggang 3 lamang. Maghinay-hinay, maging marahan. Ito nga po yung matatandaan ho ninyo. Yung aking diskurso last week. Hindi naman po bastos ang terminong ito. Ito hasang usapan. Babalik pa bilang chairman na pinuno ng Accounts Committee ng Mababang Kapulungan. Naging conjugal, ano na po ito, conjugal funds na rin po nila. Yung pera po ng Legislative Department, specifically yung pondo po ng House of Representatives. Tingnan natin kung magkakaroon ng pagpapalit o pagbabago sa liderato. Pero medyo manipis ang tsansa sapagkat kontrolado pa rin nila ang pera. Kaya lang ako'y nananalig na higit po marami ang mga maiisog dyan sa mababang kapulungan ngayong 28th Congress. At sana ay atin silang suportahan, atin silang tulungan, at sana sila naman ay tumugon sa panawagan at hamon ng panahon, tumugon sa panawagan at hamon at sentimiento ng mga ordinaryong Pilipino. Protektahan naman ninyo ang ating saligang batas. Huwag ninyong payagan na maulit yung pagsasalaula ng Bongbong Marcos administration sa ating 2025 national budget. Unconstitutional po yun. Huwag niyong kalimutan yung 60 billion pesos na PhilHealth funds kinuha po ng Marcos administration.
inilipat po nila sa National Treasury, sa General Fund. Huwag po natin kalimutan, binigyan na zero funding ang PhilHealth ngayong taon. Yan, ngayon, mapatuloy ang masamang panahon. Lumexit na sa Philippine Area of Responsibility yung isang bagyo, meron na naman pong namumuo, nabuo na at papasok. Kailangan po natin, kung ano man ang serbisyong mapapala natin sa PhilHealth, pero binigyan po nila ng zero funding. Unconstitutional din po iyon dahil malinaw din po sa saligang batas na yung mga special funds na nakolekta for special purpose ay hindi po maaaring gamitin kung hindi para lamang dyan sa pakay na yan. Hindi po pwedeng i-juggle o gamitin sa iba't ibang gamit yung special fund na yan. So ulitin ko sa lahat na nagtatanong, illegal po yung muling pagbabalik ng Congressman Yeda ng Tingog dyan sa Kongreso. Kahit po siya ay pinaupo ni Chairman Technical Glitch. Bakit kanyo? Yung ini-invoke po nilang Republic Act 7941, illegal po yun, unconstitutional po yun sapagkat malinaw, in no uncertain terms, very categorical ang naging pahayag ng ating, hindi po ng Korte Suprema, ng ating saligang batas. No member of the House of Representatives shall serve for more than 3 consecutive terms. Check po nyo yan, yung mga mambabatas, yung mga law students, yung mga abogado, yung COMELEC specifically and especially. Tingnan ninyo yung Article 6, Section 7 ng ating saligang batas. At yung 20 pesos sa taripa, walang yung 20 pesos na murang bigas, yung 20 pesos, yung 20% na tax sa mga savings ng mga kaawa-awang Pilipino, yung mga uring manggagawa. Sobrang pasakit na po ito eh. Di ba? Hindi po problema yung kawalan ng pondo eh. Ang problema po, yung kawalan ng kabusugan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po solusyon na kuba na po ang mga Pilipino kakakayod eh. Isang kahig, isang tuka. Lumalabas ng bahay, namamasahe, kakain pa po kayo, mamamasahe uli. Anong natitira sa sahod po ninyo? Ito dapat ang malaman ng Marcos Administration. Alam ito, ng Bongbong Marcos Administration, wala lang po talaga silang malasakit sa Pilipino. Wala silang puso para sa Pilipino. Hindi po solusyon na magpapataw tayo ng panibagong buwis. Kuba na ho yung mga Pilipino. Puno na po ng kalyo, yung kamay kakakayod. Yung tuhod po, panay kalyo na rin. Kakakayod. Samantalang yung mga nasa gobyerno, yung mga korap sa gobyerno, nagpapakasasa. Yung 20% tax po, dyan sa savings sa mga Pilipino, maawa naman kayo. Ang hilig nyo sa 20, hindi na tuloy na 20 pesos na murang bigas. Ngayon naman, 20% tax imposition ng Estados Unidos, hindi ninyo man ninegotiate. At itong 20% tax sa mga savings. Kaya ano pa, kanya nga po mag-iingat tayo, yung naunang Marcos, 20 years din na, 20 years din po yun, 20 taon pinahirapan tayo mga Pilipino. Huwag tayong pumayag na manatili sa 20 taon na naman ang lahing ito. Ubusin po tayo nito, maniwala kayo sa akin. Maniwala ko kayo sa akin. Ngayong tag-ulan, nasaan na yung 5,500 flood control programs? Nasaan na yung bilyong-bilyong piso, daang bilyong pisong flood control funds? Wala na po, hindi na tayo natuto eh.